Si Manuel ay may dala sa kanyang loob na matibay na pasya. Hindi na siya maaaring magkubli sa malamig na mga pader. Hindi na posible para sa kanya na manatiling nakabalot sa anino ng pagdududa at takot. Lalo na't sa kanyang harapan ay may inosenteng taong pinahihirapan sa publiko. Bawat sigaw, bawat pigil na hikbi ay tumatama sa kanyang konsensya na parang matalim na punyal. Ang sakit na iyon ang nagtulak sa kanya upang harapin si Hazel, ang mismong figura na nasa sentro ng karahasan. Nais ni Manuel na harapin si Hazel hindi bilang bayani o tagapagligtas, kundi bilang isang tao, handang magsalita mula sa puso. Layunin niyang ipaintindi kay Hazel na dapat nang matapos ang karahasan, sapagkat unti-unti nitong winawasak ang lahat, ngunit malinaw sa kanyang isip ang larawan ng panganib. Bawat hakbang palapit kay Hazel ay maaaring maging huli na. Gayunman, higit na nakakatakot para sa kanya ang manatiling walang ginagawa habang lumilipas ang oras. Bawat segundo ng pagkaantala ay banta sa buhay ni Felma, ang inosenteng babaeng bihag. Puno ang isip ni Manuel ng mukha ni Felma, ang kanyang mga matang puno ng takot, ang nanginginig na katawan, ang lakas na unti-unting nauubos. Mabigat, hindi tiyak, at mapanganib ang desisyon. Ngunit, para kay Manuel, iyon lamang ang tamang landas. Ang patahimikin ang kanyang konsensya at subukang iligtas ang isang buhay. Biglang nagbago ang daloy ng pangyayari. Napalaya si Felma mula sa agarang panganib. Bahagyang gumaan ang bigat, ngunit nanatili ang tensyon, handang sumabog sa maling galaw. Lahat ng mata ay nakatutok kay Hazel. Sinusubukang basahin ang kanyang susunod na hakbang. At sa hindi inaasahang sandali, dumating ang alkalde sa gitna ng karahasan. Sa isang iglap, ang tensyon ay naging pagkagulat, hudyat ng mas matinding sagupaan. Ang presensya ng alkalde ay lubos na hindi inaasahan, at mabilis na kumalat ang bulungan at pagkasabik sa karamihan. Para sa marami, ang kanyang pagdating ay tila hakbang na politikal. Mas nakatuon sa imahe kaysa sa tunay na panganib. Ngunit sa harap ni Hazel, nanatiling matatag ang alkalde. Ang kanyang tinig ay may halong pakiusap at autoridad. Ang kanyang mga matay puno ng pag-aalala, at ang kanyang tindig ay pasan ang bigat ng responsibilidad bilang pinuno ng lungsod. Mariin niyang hiniling kay Hazel na sumuko at agad na palayain si Felma. Sa publiko, ipinangako niya lahat ng kahilingan ni Hazel ay tutuparin, basta't matapos ang karahasan. Bawat salita ay puno ng desperasyon, hindi lamang upang mailigtas si Felma, kundi upang mapanatili ang kapayapaan ng lungsod at reputasyon ng pamahalaan. Maingat na pinili ang bawat pangungusap, ngunit malinaw kung hanggang saan siya handang magkompromiso. Ngunit hindi lahat ay nasiyahan sa kanyang hakbang. Si Kapitan Serapia, batikan sa mga krisis, ay malinaw na nakakita ng komplikasyon. Napansin niya ang bigat na nakadagan sa balikat ng kanyang mga kasamahan, ang pangamba sa kanilang mga mata, at ang panganib na maaaring lumala sa isang maling salita. Lumapit si Kapitan Serapia sa alkalde. Kalmado ang kanyang tinig, ngunit puno ng katatagan. Hiniling niyang umatras ang alkalde at iwan sa kanila ang operasyon. Ipinaalala niyang sila ang sinanay para sa ganitong krisis, kung saan bawat segundo ay mahalaga at bawat desisyon ay maaaring magtakda ng linya sa pagitan ng buhay at kamatayan. Idinagdag pa niya na sa ganitong sensitibong sitwasyon, hindi dapat manghimasok ang mga politiko sapagkat ang kailangan ay malinaw na pag-iisip at mga pasyang walang halong pansariling interes. Sa sandaling iyon, isinilang ang tahimik, ngunit mabigat na banggaan sa pagitan ng alkalde at Kapitan Serapia. Pareho silang naniniwalang tama ang kanilang ginagawa, ngunit magkaiba ang landas na kanilang tinatahak. Bawat isa ay pasan ang sariling takot at bigat ng pananagutan. Sa sandaling iyon, nanatiling nakatayo si Manuel, tahimik na nagmamasid,
Ramdam ang bigat ng bawat salita at ang presyo ng bawat katahimikan. Alam niya, ang susunod na mga sandali ang magtatakda hindi lamang ng kapalaran ni Felma, kundi ng kinabukasan nilang lahat. Nagtagpo ang mga mata, ang katahimikan ay puno ng hindi mabigkas na takot, at bawat hakbang sa kaguluhan ay humuhubog sa gabing hindi nila malilimutan. Namamaga ang mga mata ni Felma sa luha. Bawat patak ay tanda ng taon ng pagod at sakit na pasan ng kanyang katawan at kaluluwa. Ngunit sa kanyang titig ay nananatili ang bahagyang liwanag ng pag-asa. Liwanag na tumatangging mamatay. Mahigpit niyang niyakap ang sarili. Mabigat ang dibdib sa takot na handang sumabog. Alam ni Felma, siya ang sentro ng sandaling iyon. Isang inosente na nadawit sa sitwasyong hindi niya ginusto. Bawat segundo ay parang unti-unting nauubos ang kanyang lakas. Si Hazel ay nanatiling matigas, ngunit sa loob ng kanyang isip ay nagngangalit ang kaguluhan. Hinahabol siya ng sariling puot, isang galit na naipon sa loob ng maraming taon. Isinilang mula sa paniniwalang siya'y ipinagkanulo ng mundo. Kasabay ng puot ay ang takot. Pangambang bumagsak ang matagal na niyang plano. Sa kanyang mga mata ay naglalagablab ang apoy ng kawalan ng pag-asa at ang lamig ng isang taong handang ipagsapalaran ang lahat. Sanay si Hazel na kontrolin ang kapalaran ng iba, at ang ideya ng pagkawala ng kontrol ay hindi niya matanggap. Sa bawat hinga ay ipinangako niya, hinding-hindi siya susuko. Tahimik, ngunit alerto sina Colin Ander, Jeffrey at Manuel. Alam na anumang oras ay may maaaring masaktan, may maaaring mamatay. Sinusuri ng kanilang mga mata ang bawat galaw, bawat ekspresyon. Si Colin ay puno ng mabigat na pangamba. Wari may mangyayaring mali, ngunit hindi niya maipaliwanag. Nakapulupot ang mga braso ni Jeffrey, ngunit sa loob ay nagngangalit ang tensyon. Alam niyang isang maling hakbang ay maaaring magpalala ng sitwasyon. Si Manuel ay tila kalmado sa labas, ngunit sa loob ay kinakalaban ng takot ang kanyang konsensya. Bawat isa sa kanila ay humaharap sa sariling laban, sariling tanong na walang kasagutan, at mga pasyang maaaring magbago ng kanilang buhay. Nakatayo sa gitna ang alkalde. Nahahati ang kanyang damdamin. Sa isang panig, ang bigat ng kapangyarihan. Sa kabila, ang pasanin ng responsibilidad. Ramdam niya ang bawat titig na nakatuon sa kanya. Bawat bulong na humuhusga sa kanyang pagkatao. Pasan niya ang masakit na katotohanan. Ginagamit ang krisis upang pabanguhin ang kanyang pangalan, upang magmukhang bayani sa mata ng tao. Alam niya na kahit ang mga desisyong may kapalit na buhay ay maaaring bigyang katuwiran kung iyon ay magpoprotekta sa kanyang imahe. Sumisigaw ang kanyang konsensya, ngunit tinakpan iyon ng takot na mawala ng impluwensya. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Kapitan Serapia, matatag at mariin. Bilang tagapagpatupad ng batas, tungkulin niyang panatilihin ang kaayusan at protektahan ang inosente. Puno ng determinasyon ang kanyang katahimikan. Alam niya, isang maling galaw, isang pasyang puno ng emosyon ay maaaring magdala ng kapahamakan, lalo na para kay Felma na bihag pa rin sa larong ito ng kapangyarihan. Sa loob niya ay nagngangalit ang galit sa mga handang magsakripisyo ng buhay. At isang panata na hanggat may kapangyarihan siya, hinding-hindi niya hahayaang may mamatay. Nagtagpo sa lugar na iyon ang takot, puot, malasakit, at ambisyon. Mabigat ang hangin, handang sumabog sa trahedyang hindi na maiiwasan. Ang katahimikan ay puno ng hindi mabigkas na salita. Ang mga titig ay may kahulugang mas malalim kaysa anumang wika. Ito ang sandaling magtatakda ng kapalaran ng lahat. Ang sandaling maghihiwalay sa mga mananatiling buo at sa mga tuluyang mababasag. Sa gitna ng tindi, naging malinaw ang mga pasya ng alkalde at Kapitan Serapia. Sa kontrolado, ngunit mariing tinig, iniutos ng alkalde, lahat ng media ay dapat umalis. Ang kanyang tono
ay puno ng awtoridad. Ngunit sa ilalim nito ay nakatago ang takot at pangamba. Kailangan niyang patahimikin ang ingay ng tao upang makapagpasya ng walang paliwanag sa publiko. Ayaw niyang may makasaksi ng mga hakbang na maaaring magdulot ng kontrobersya, ngunit para sa kanya, ito lamang ang paraan upang mapanatili ang kontrol. Tahimik, ngunit mariing sumang-ayon si Kapitan Serapia. Walang salita, ngunit malinaw ang kanyang tindig. Alam niyang ang presensya ng media ay maaaring magpalala ng tensyon at magdikta ng mga pasyang para sa kamera kaysa para sa kaligtasan ng tao. Para sa kanya, ang proteksyon ng inosente ang pinakamahalaga at kung ang pag-alis ng media ang magbubukas ng landas na iyon, susuportahan niya ito. Nang umalis ang media, gumawa ng panibagong tawag ang alkalde. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang mahigpit na hawak ang telepono. Ang bigat ng sandali ay tila pumipigil sa kanyang hininga. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang mahabang taon. Pilit niyang pinatatag ang kanyang tinig. Bagaman, nilalamon siya ng takot sa loob. Alam niya, ang kausap niyang si Hazel ay hindi ordinaryong tao. Sanay si Hazel na maglaro sa kapalaran ng iba at sa kanyang mga desisyon ay walang puwang ang awa o konsensya. Malamig at kalkulado ang tinig ni Hazel. Walang emosyon, tanging kumpiyansa ng isang taong naniniwalang hawak niya ang huling alas. Bawat salita ay may halong banta at dominasyon. Ang pag-uusap ay lumalim, puno ng mga pahiwatig, nakatagong babala at banayad na pananakot. Bawat pangungusap ay may nakatagong kahulugan at bawat katahimikan ay may aninong nagbabadya ng panganib. Habang nagpapatuloy ang usapan, tila natigilan ang lahat sa paligid. Sina Felma, Colin Ander, Jeffrey, Manuel, Kapitan Serapia, at maging ang alkalde ay alam. Bawat salitang bibitiwan sa sandaling iyon ay maaaring magtakda ng kanilang kapalaran. Patuloy na tumataas ang tensyon. Bawat sandali ay lalo silang inilalapit sa oras ng pagharap sa mga kahihinatnan ng kanilang mga pasya. Muling bumigat ang katahimikan. Sa katahimikan na iyon, nakabitin ang kinabukasan ng lahat sa marupok na hibla, handang maputol anumang oras, at sa pagkaputol ay tuluyang guguho ang kanilang mga buhay at kapalaran.